Sa totoo lang, nakakapagod magubol ng views, di ba? Akala kasi ng marami, kapag may million views ka na, milyonaryo ka na rin. Pero let me tell you the truth. May mga creators na may 100,000 views, pero mas malaki pa ang kinikita kaysa sa mga channel na may millions of subscribers. Paano nangyari yun? Disparity. Kung ang content mo ay tungkol sa pranks of vlogs at ang content naman ng katabi mo ay tungkol sa crypto o real estate, kahit mas marami ka pang views, baka bariya lang ang kinikita mo kumpara sa kanya. Sa video na to, himayin natin ang dalawang pinaka-importanteng acronym sa buhay nating mga creators. CPM at RPM. Tuturuan kita kung paano hindi lang basta sumikat, kundi kung paano talaga kumita ng tama. Huwag kang aalis dahil by the end of this video, magbabago ang tingin mo sa analytics mo. Let's go! Ngayon, simulan natin sa CPM. Cost per mil. Ang mil ay Latin word para sa 1,000. So basically, ito ang presyong binabayad ng mga advertisers sa YouTube para sa bawat 1,000 beses na lumabas ang ads nila sa video mo. Take note, pera ito ng advertisers, hindi pa ito ang sahod mo. Bakit ba nag-iiba ang CPM? Bakit ang gaming channel minsan nasa $1 o $2 lang, habang ang finance or tech channels ay umaabot ng $10 to $30? Ito ang malupit na reality. Geography matters. Kung ang viewers mo ay taga Pilipinas, ang advertisers dito siguro Shopee, Lazada o Jollibee. Medyo mababa ang budget nila per view. Pero kung ang viewers mo ay taga US, UK o Canada, ang advertisers doon, mga insurance companies, software companies, law firms, malaki silang magbayad. Sunod, yung age bracket. Kung ang audience mo ay puro bata, wala silang purchasing power. Wala yung pambili ng insurance. Pero kung ang audience mo ay 25 to 45 years old, sila ang may pera. Sila ang target ng malalaking brands. Kaya doon pa lang, makikita mo na kung bakit mahalaga na alam mo kung sino ang nanonood sa'yo. Isipin mo rin yung niche mo. Sa finance niche, ang isang viewer ay potential customer para sa credit card o investment platform. Sa comedy niche, ang viewer ay nandoon lang para tumawa. So, sino sa dalawang yan ang mas gustong bayaran ng advertiser? Siyempre, yung bibili. Kaya kung feeling mo ang liit ng kita mo kahit ang dami mong uploads, baka kailangan nating isipin kung sino ba talaga ang kinakausap mo sa videos mo. Dito na tayo sa pinaka-importante. RPM. Revenue per mil. Kung ang CPM ay pera ng advertiser, ang RPM ay pera mo. Ito ang net income mo sa bawat 1,000 views matapos kunin ni YouTube ang kanyang tax. Alam nyo ba na si YouTube ay kumukuha ng 45% cut sa ad revenue mo? Masakit, di ba? Pero kasama na doon ang hosting, servers at ang platform mismo. Ang RPM ang true north mo. Bakit? Kasi hindi lang ito galing sa ads. Kasama sa RPM computation ang YouTube Premium Revenue, channel memberships, super chats, at super thanks. Tandaan nyo to, ang CPM ay vanity metric para sa'yo. Pero ang RPM ay sanity metric. Dito mo malalaman kung kaya mo na bang mag full-time o kailangan mo pa ng extra racket. Bago tayo magpatuloy sa pinaka-importanting part, yung strategy kung paano to palalakihin, gusto ko munang mag-check sa inyo kung nakaka-relate ka sa struggle ng mababang RPM o kung may bago ka natututunan today. Pakihit naman ang like button. Malaking tulong yun sa algorithm para malaman ni YouTube na valuable ang content na to at maipakita pa sa ibang creators gaya natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na rin yan at i-on mo ang notification bell. Tutulungan kita sa buong journey mo sa YouTube. Okay, balik na tayo sa topic natin. Ito na ang part na hinihintay nyo. Paano ko ba itataas yung RPM na yan? First, long form is king. Alam ko uso ang shorts, pero sa totoo lang, sobrang baba ng RPM sa shorts. Para kang namumulot ng barya sa kalsada. Kung gusto mo ng real revenue, gumawa ka ng videos na 8 minutes or longer. Bakit? Dahil sa mid-rolls.
Kapag 8 minutes ang video mo, pwede kang maglagay ng ads sa gitna. Huwag mong iasa sa YouTube automatic placement. Manualin mo. Ilagay mo ang ads sa mga natural breaks para hindi naman nakakainis sa viewer. Second, high-paying keywords. Bago ka mag-record, mag-research ka. Imbis na paano makatipid, gamitin mo ang financial planning o personal budgeting strategies. Mas expensive ang keywords na yan sa mata ng mga advertisers. Words have value. Third, global audience. Subukan mo maglagay ng English subtitle sa mga videos mo. Kahit Tagalog ka magsalita, kung may manonood sa'yo sa ibang bansa, mataas ang overall CPM mo. And lastly, value over hype. Kapag ang video mo ay evergreen, tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Hindi gaya ng trending na paglipas ng 1 linggo, wala na. Patay na ang views, so patay na rin ang kita. Gusto mo bang maging seryosong negosyo ang YouTube? Isipin mo ang channel mo bilang isang real estate property. Ang bawat video ay isang apartment unit na nagbibigay sa iyo ng renta buwan-buwan. Build it right. Bago tayo magtapos, kailangan natin pag-usapan ng panganib. Akala ng iba kapag monetize na, safe na. Sa totoo lang, isang pagkakamali mo lang, pwedeng mawala lahat. Huwag na huwag kang gagamit ng reused content. Huwag kang kumuha ng clip sa TikTok o sa ibang YouTuber na walang binabago. YouTube is smarter than you think. At huwag na huwag ka rin magkiklik na sarili mong ads. Invalid click activity ang tawag doon. At yan ang pinakamabilis na paraan para maban ang Google AdSense mo forever. Hindi worth it ang 5 piso para sa risk na mawala ang channel mo. Mga kabady, ang YouTube ay hindi get rich quick scheme. It's a marathon. Minsan nakaka-depress makita yung maliit na kita sa simula. Pero lahat ng malalaking creators dumaan din sa ganyan. Ang pagkakaiba lang nila, hindi sila tumigil nung mababa ang RPM nila. Huwag mong hayaan diktahan ng dashboard mo ang saya mo bilang creator. Gamitin mo ang data para mag-grow. Pero gamitin mo ang puso mo para mag-connect sa audience mo. Mga kabady, gusto ko lang i-shoutout itong mga bagong members dito sa ating channel, guys, no? Okay, so shoutout kay Mama Marilu Random Shop. Ayan, shoutout sa'yo, kabady. At shoutout kay Atley 16222. Sa mga gusto magpa-members po, click nyo lang po yung join button dyan sa baba for only 75 pesos lang yata yun. May get $1 lang yan, guys. Okay? At kung gusto nyong ma-feature dito sa ating channel or sa mga video natin dito na pinopost or ina-upload dito sa YouTube, click nyo lang po yung join button dyan sa baba. And gusto ko lang din i-shoutout tong mga nag-comment dito sa video natin na to, guys, no? So, shoutout kay Susana Gabon. Shoutout kay Ying Favore Espalin. Shoutout kay Provincian Queen. Shoutout kay Rosemary Esplana. Shoutout kay Jogso Istria. Shoutout kay Girly Bacale. Shoutout kay Katamoroso. Shoutout kay Mandaya. Shoutout kay Mandaya Knows. Shoutout kay Melody Pelling. Okay? So shoutout kay Rudy Dino. Shoutout kay Cherry Fria. Shoutout kay Eat All I Want Official. Shoutout kay Rene Boy Salazar. Shoutout kay Nancy Fantinalgo. Shoutout kay Trentahin Goals. Shoutout kay Kenneth Omero. Shoutout kay Teriray. Shoutout kay Leo Kinabasca. Shoutout kay Minch Canada. Shoutout kay Bolakenya and shoutout kay Luciles Paradise. Ayan. So shoutout sa inyo mga kabady. So hindi ko muna masya-shoutout yung iba, baka sa susunod na video na lang natin sila i-shoutout. Okay? So maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa akin at sa aking channel. So God bless sa inyo mga kabady and thank you so much. So mga kabady, bago tayo maghiwa-hiwalay, may munting request lang ako sa inyo. Sa comment section, isulat mo ang niche mo. Titignan natin kung ano ang average RPM sa niche na yan. At baka makapagbigayan tayo ng tips sa isa't isa.
Isang community tayo rito. At kung gusto mo pang malaman kung paano ma-monetize at kumita dito sa YouTube, i-click mo ang video na lalabas ngayon sa screen. Salamat sa panonood. I'm here to help you grow. Kita-kits tayo sa susunod na video. As always, ito po si Tricks Body PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.